So, magandang araw po muli, no? Tayo po ay nagbabalik ng tuloy-tuloy talakayan sa financial management, financial literacy. So, ngayon po ang ating pag-uusapan ay yung paano makapagbuo ng 100,000, no? 100,000 para sa ma-appreciate natin yung value ng compounding, yung kagandahan ng compounding in favor para sa atin. So, ito yung 100,000 na hindi ito um, ilo-loan, hindi natin ito iuutangin. Ito'y ating iipunin, ating let's say paghirapan at ating buuhin, no? A certain period of time para ma-appreciate natin at ma-develop natin yung discipline. Kasi ito naman yung minsan ay wala sa atin kaya hindi tayo nakakapag-ipon, hindi tayo nakakapag-invest, hindi natin nabubuo yung ating yung financial goals na ating minimiti, ating pinapangarap na magkaroon, no, na magkaroon ng retirement na stable at kinabukasan na maayos, at kasama na diyan beyond ourselves is yung future ng ating next generation na sumusunod sa atin. So 100,000 para sa iba maliit lang naman 'yan, 'di ba? Isang pirmahan lang natin 'yan sa mga Savings and Loan Association, makukuha natin 'yan. Isang baka yung mga nagsusugal diyan, baka isang tayaan lang 'yan sa sabong o isang tsamba ng panalo sa loto, magkano lang yung 100,000. Hindi ito yung tinutukoy natin na 100,000. Ito yung 100,000 na pag-iipunan natin, strategic ang pagkakuha nito, hindi ito instant, no? So itong 100,000 is para sa iba madali lang makuha, pero ito yung 100,000 na ating iipunin, iipunin at para ma-appreciate natin. Bakit mahirap makuha yung 100,000 kung talagang pag-iipunan mo? Unang-una, initially sa pagkuha ng 100,000, no? Isa itong amount, isang amount na hindi man ganun kalakihan, pero sa iba, pero it has a big value kasi ito yung divisible ba ng mga 100%. No, ito divisible. Madali nating ma-compute, no? Madali ma-compute kaysa isip mo. Madali mo ma-compute is kasi divisible by 100 or by 10. So madali siyang sa percentage, madali nating makuha. So sa umpisa mahirap ito, mahirap kasi iisipin natin ito is magagaling sa ating effort, no? O kung ipapadidak natin sa ating mga sahod, galing to sa ating sa sweldo, sa ating paghihirapan talaga natin to. So medyo mahirap sa umpisa kasi let's say magpapadidak ka ng tig 1,000 to 2,000 a month, no? So magkakaroon ka naman ng diferensya sa iyong monthly income, mababawasan ng that amount. So meron tayong resistance, sa umpisa. May resistance, mag-a-adjust ka sa iyong mga budget, mag-a-adjust ka sa iyong lifestyle kasi meron ka ng automatic deduction. But eventually, no, after a while, no, after 3 months o after 6 months, hindi mo na ganong maramdaman to, parang utang lang yan, di ba? Para pag umutang tayo, pag nag-umpisa na yung deduction, lalo pag automatic deduction, pag nag-umpisa na sa ating payslip, maramdam ka agad natin, ay, bawasan ng ganito, but minsan naisip natin, ay, nagamit ko naman yun, nabili ko naman ng something, o anong binili mo sa pinag-loan mo. So magkakaroon ka ng adjustment. Parang the same rin, pag nagkakaroon ka ng ganitong mga adjustment, the same rin naman ang feeling, but no, this is more inspiring kasi you're having this thought na yung naibawa sa akin ay for my future, makikita mo siya na lumalaki. So every time na update natin yung ating mga passbook sa mga Savings and Loan Association, nakikita natin yung pagtaas. So ito yung minsan mahirap sa umpisa, no? Kasi we will adjust
we will adjust sa mga spending natin. Then we will set a strategy, dapat yan ang sinasabi ko, dapat in-strategize natin, hindi porket automatic na natin, hindi natin, dapat alamin natin ano bang target natin, ilang years ba natin makukuha yung 100,000 na yan. So, i-divide natin. Let's say, dapat kukunin ko yan in 5 years time. So, kung nag-automatic deduction ka, i-divide mo, ilang years mo ba makukuha yung 100,000? So, kung i-divide mo naman ng 100,000 sa 5 years, so 100,000 divide 60 months. So, magkano lang naman yan? 1,000 or around 1,700. No? So, maliit lang. Let's say, gusto mo in 3 years time, gusto mo makuha, it's around 2,700. No? Let's say, gawin mong 3,000 a month. Kung 3,000 a month, so meron kang 36 o 36,000 in 1 year. So around 3 years, 3 years or less than 3 years, makukuha mo na yung 100,000. So at least nakikita natin, paano mo ba siya makukuha? So let's say, gusto mong mas mabilis, gusto mong mas maiksi, makuha mo yung 100,000, aside do sa salary deduction, pwede nating dagdag yung mga bonuses na ating matatanggap, mga allowances na binibigay sa atin. So pwede natin idadagdag doon para ma-achieve agad natin yung 100,000. So from then, pag umabot na, kahit along the way, habang nag-iipon tayo, lalo na pag sa Savings and Loan Association, doon natin makikita na yung nilalagak natin na pera doon ay nagko-compound na. So, kahit hindi naman siya umabot pa ng 100,000, umabot na siya ng 10,000, meron na siyang compounding effect. Dito na natin ma-appreciate. So, yung 10,000 mo, pag dumating na siya doon sa point na kinakount na siya sa compounding, sa mga Savings and Loan Association, mga nagbibigay ng mga dividend ng paglasa sa share capital around 4%. So, yung 10,000 mo is mag-generate na ng 400 pesos every quarter. So, mag-uumpisa na dito yung effect ng compounding, So, at first, di mo natin ma-appreciate to kasi maliit lang eh. Akala natin, barya-barya. So, 10,000, 400, But, pagdating ng panahon, pag nag-20,000 na siya, so, yung magiging dividend na, magiging 800 na. So on and so forth, So, lalo na pag dumating na sa 100,000, pag 100,000 na siya, so magiging 4,000 per quarter or 16,000 per year or more than that. So, ito, makikita na natin na pagdating ng 100,000, mas ma-appreciate na natin yung effect ng compounding, So, much more, dumating na tayo sa 1,000,000, Pag dumating sa 1,000,000, so meron ka ng around 40,000 per quarter or around 160,000 per year. So imagine that, para kang may extra sahod, may extra allowance of 40,000 per quarter. So kung disiplinado pa tayo at we will appreciate more yung power ng compounding, yung tinutubo pa ng pera natin, babalik natin ulit dun sa kapital. So, ito yung madedevelop natin, yung discipline, yung pag-iisip ng long term. Dito natin madedevelop sa process of saving and investing at yung pag nakita natin, pag na-appreciate natin yung compounding sa ating ginagawang pag-iipon at pag-i-invest. So, pag binalik natin kasi doon yung tinubo ng pera natin, it will help, It will help the capital. Yung capital na 100,000, pagka tumubo siya ng 4,000 at nagiging 104,000, so meron pa siyang additional na power, Para may additional na trabahante na tutulong para mag-generate, So ito yung dapat na ma-appreciate natin. So hindi yung nakuha mo na yung dividend doon, then i-spend mo, pinabayaan mo lang yung 100,000. So yung 100,000 mo, 100,000 pa rin yan after
after 10 years pagka hindi natin binalik yung pinanganak niya, hindi natin isinama doon at tutulong para lumago pa, no? Sa aking ang pagkukwenta, pag yung 100,000 natin dodoble in 6 years and 3 months, ano? 6 years and 3 months. 6 years and 1 quarter. Pagka yung pera is dodoble. Dodoble. Pagka tumubo yung pera mo, kinuha mo at inipon mo yung tinubo niya, dodoble siya in 6 years and 1 quarter. Pero pag yung pera na yon tumubo, no? Yung nag-gain ng dividend, then binalik natin, dodoble yung pera natin and around 4 years, no? 4 years and a half around that time. So, ibig sabihin, mas mabilis yung paglago ng pera pag binalik natin doon, ano? Kaya very important yung discipline sa ating pag-iipon at pag-i-invest. So we will stick to that, and we will stick to that discipline kasi sa umpisa medyo nakakatamad kasi maliit pa lang sa umpisa. But time will help us. Ito yung ating sandata, ito yung ating katulong, no? The time and consistency. So hindi lang natin umpisahan, then after dumating ng 100,000, stop na tayo, babalik na naman tayo sa pangungutang, babalik na naman tayo sa kasi dapat na sama-sama, no? Habang nag-ipon ka 100,000, hindi ka na nangungutang, ano? After a while, pagka lumalaki na yung sahod mo, baka yung monthly deduction at na-appreciate mo na yung power of compounding, then baka instead na iutang mo yung nawala mo na loan o natapos mo na loan, idadagdag mo na doon sa automatic deduction. Kasi gaya ng sinabi ko mga last natin na mga talks is mga savings and loan association, sa mga uniform personnel, dahan-dahan na nilang binabawasan yung mga pwede nilang ipa-deduct at iba nga as of this time is suspended ang pagdagdag sa mga share capital. So let's take advantage kasi huwag natin kuha na saka na pag tumaas ang sahod ko, saka na pagka hinintay na naman natin yung mga increase. So baka pagdating ng time na yon hindi na tayo makapag-deduct kasi ni-suspend na nila kasi marami na nga silang capital. So yun ang kuha natin, consistency, then we reinvest. Ito yung trick, ito yung trick talaga na wag nating kainin, wag nating i-consume yung tutubo ng ating pera. Ibalik natin doon para tutulong at lalaki at lalago pa yung ating investment, savings and investment ito lalo na sa uniform personnel na hindi natin na-utilize, hindi natin na-utilize. Doon lang tayo minsan sa pangungutang. Kasi human as we are, gusto natin instant kaagad, ayaw nating mag-sacrifice, ayaw nating mag-take time. Gusto natin kaagad instant. So the patience is the key. Patience is the virtue dito sa process na ito. So ating paano natin ito magagawa, yung automatic deduction will be very very effective, automatic na natin para hindi tayo iisip pa na mag-over the counter. Pag over the counter natin, baka hindi makaabot sa over the counter kasi nagastos na natin. So let compounding do the heavy lifting, darating ang panahon, yung lakas natin ay mawawala, yung ating posisyon ay mawawala, yung ating our career will end, whether we like it or not. Darating yun. Pero pag na-develop natin, na-establish natin yung mga investment, yung savings and investment that will have compounding, sure na magko-compound,
they will be the one to take over yung ating work, no? Yung ating income na 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 hindi na natin pwedeng gawin kasi uh, no, we might be old, or we might be sick, or simply gusto nating mag-relax, no, sa remaining years ng ating buhay. So sana ganun ang pag-iisip natin, ano? Na ganun pag-iisip natin. And then we go beyond. We go beyond this, no? So hindi lang para sa sarili natin, but sa future ng ating next generation, no? Kung may pamilya tayo, kung may mga anak tayo, then we 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 also impart to them yung 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 kagandahan ng compounding, and then invest, reinvest, and ito yung values na dapat iniiwan natin sa next generation, hindi yung pangungutang lang. Kasi pag yung value na pangungutang, yung pangungutang lang ating na parating naririnig ng ating mga anak, no? Nak, relax ka lang diyan. Bibigyan kita ng allowance, or yung project mo, babadgetan natin yan. Mangungutang lang ako. O nak, antayin mo lang, mangungutang lang si Papa para pang-enroll mo. Then they will develop that thinking na normal lang pala mangutang. Ako pagdating ng panahon, ako ay nagtrabaho, ako pumasok rin sa serbisyo, then maglo-loan rin ako. Then anong pinamana natin? Pinamana natin yung thinking of pangungutang, yung thinking na okay lang mangutang, okay lang malubog sa utang. Then yung next generation will also inherit that, instead na itong yung value ng pagtitipid, yung value ng disiplina, yung value ng pagpapahalaga ng mga resources, no? Kahit gaano man yan ka-limited, papahalagahan. Then we also share to them yung value ng sharing, So it is always balance, Hindi lang tayo nag-accumulate, but we also share. So ano ibig sabihin ng share na ito is in a way na na-appreciate natin na there are lots of blessings na dumarating sa atin. Then in return, we will also share. So in our way, maybe in our community, in our churches, in our mga kasama tayo na nabibilang na mga grupo na nag-share din ng kanilang mga blessings. This will be a good exercise for us to appreciate na there are things, there are blessings that will come. So para may space yung mga blessings na darating na yun, is we also share, no? Hindi naman siguro kailangan na pera lang, but our time, our talents, our skills na pwede nating i-share sa next generation. But why not, huwag nating itago yung ating mga alam na pwede makakatulong sa ating mga kabataan, sa ating next generation. Share natin, no? Sama na dyan yung mga resources. So sana may na-appreciate kayo, may natutunan kayo, no? So start building that 100,000. Maliit man yan, but if you have that, lalo na sa mga savings and loan association, kasi nakikita mo kaagad nakikita mo after a quarter, or iba after 6 months, pag nag-gain na siya ng dividend, makikita mo tangible, and then kikita mo ang figure. Then you will realize that it will really make a difference sa ating financial life. O how much more kung marating natin yung max, sa malaking savings and loan association. Ang max nila is 3M. Pag nabuo mo yung 3M, so just try to imagine, if you have 3 million na nabuo doon, around 40,000 a month yung iyong dividendo. So para kang tatrabaho ng extra. So meron ka isang trabahante na sinasahuran ng 40,000. Anong gagawin mo? Ang gagawin mo lang is magantay at mag-strategize kung saan mo naman to ilalagak yung investment na ito. Or pagdating ng panahon is mapipinance niya na yung ating mga gustong gawin sa buhay, no? Sometimes na-deprive natin in our younger years to build up this
this portfolio, no, this amount. So sana we start, no, hindi, wag natin isa bukas o saka na lang, or saka na pagka tumaas ang sahod. It will never happen pag ano ng ating mentality. So let's start now. Let's start kahit paliit-liit lang yan. Then dapat dinadagdagan natin as we go along the way. So sana po may natutunan kayo, at let's start doing things na para sa ating kinabukasan, no? At sa kinabukasan ng ating pamilya. So maraming salamat po, at God bless us all.